Yan. So, hello everyone. So, ganito mag-take ng exam sa Fully Exam Kiosk. So, una, pumunta muna tayo sa Play Store at hanapin natin to. Itong Fully Exam Kiosk. Yan. Then, install lang natin, no? So, madali lang siya. So, wait lang natin siya na ma-install. Yan. 3.89 MB lang siya. And then, hintayin lang natin. And then, mag-i-scan lang yan. And then, kailangan lang natin tong i-allow sa ating mga different applications, no? So, open ko na siya, no? So, open ko na. Yan. Yan. So, hintayin lang natin. So, ito siya. So, sa umpisa, ang sasabihin niya sa'yo is to select an FEK file. Yung FEK file, yun yung sinend sa inyo sa messenger ng advisor nyo or ng classmate nyo. Nakalagay doon is FEK pretest. So, for pretest yun, no? So, select lang natin to. And then, hanapin lang natin yung dinownload natin. So, ito siya, no? FEK settings NLCA pretest. So, yan siya. Kung wala to dito, pumunta lang tayo sa dito sa ating downloads. Yan. Pumunta lang dito sa downloads. Then, makikita nyo na yan, no? So, dito, nakaset na siya. So, open ko lang siya. And then, start exam. So, start ko lang yung exam. And then, no? May nakalagay na kailangan siyang i-allow. Ayan, sa drawing over other apps, usage, data access, and access notification. So, tatlo. So, i-allow lang natin siya. Depende sa phone, no? Kung ilan nang i-allow natin. Minsan may 2, minsan may 5. So, sa case ko, 3. Sa 3 part ko siyang i-allow. So, okay ko lang siya. Ayan. So, allow ko siya dito. So, nakalagay, device, app, and notification. So, kailangan ko lang siyang i-allow. So, allow access. Ayan. So, hintayin ko lang siya, no? Don't worry, wala namang problema to. So, I am aware. Tap lang natin yung I am aware. Yan. And then, okay. Yan. And then, pindutin lang natin yung back button kasi naka-allow na siya. Ayan, naka-allow na siya. So, yung back button lang. Yan. Yan. Hintayin natin, no? Yan. And then, check pa natin kung saan natin siya i-allow. Ayan. Dito siya sa display over other apps. So, hanapin ko lang siya. So, kailangan niya ma-display. So, ito siya, no? So, tap ko lang siya. Yan. Then, allow ko lang din siya. Yan. So, allowed na. And then, since allowed na siya, so, back ko lang ulit siya. Yan. And then, so, allowed na siya dito. So, back ko ulit. Yan. And then, usage access. Kailangan ko rin siya ma-allow dito. And then, yan. So, depende, no, kung ilan siya, kung ilang place mo siya i-allow. So, I am aware. Yan. Tap ko lang I am aware. Then, hintayin ko lang yan. Then, okay. Yan. And then, so, allowed na siya sa usage. Yan. And then, okay na. And then, back ko na ulit. Yan. So, right now, switch ko na siya into Fully Exam Kiosk mode on. So, ito ay isang launcher, no? So, kailangan ko siyang yes. And then, kailangan ko siyang i-launch. So, pwedeng mag-close to or pwedeng hindi. So, pag nag-close to, open mo lang ulit. So, tingnan natin. So, yan. Halimbawa, nag-close siya kasi nagbago ng launcher. So, kailangan ko lang siyang hanapin. So, ito siya. Ayan. And then, okay ko lang. Ayan. And then, piliin ko lang to. And then, yan. I-tap na natin, no? So, ito na siya. So, ito yung makikita natin. By the way, kaya ako gumagamit ng 2 device kasi kapag nag-screen record ako, nagiging kulay black itong screen natin, no? So, para ma-record ko siya, gamit ito. Ayan. So, gumamit ako dito ng sample account ng estudyante. Iaano ko rin to, no? I-reset ko ulit yung account niya para hindi niyo makuha yung password niya. Kasi lalabas dito yung password niya. Tsaka yung LRN niya na rin, no? So, ito siya. So, ang pipiliin natin, sign in using Microsoft, no? So, ayan siya. And then, itatype ko lang yung email niya. So, yung email niya is yung username, no? So, ang kanyang LRN is 1038-281. Yan. 60113. Yan. And then, at R2. Yan. .deped.gov.ph. So, yan siya, no? So, 1038, double check ko lang, no? 281-60113 at r2.deped.gov.ph. So, next lang natin siya.
And then yung password na. So, ang kanyang password is, yan. So, yan lang siya. NOD91884. Yan. So, wag nyo gagamitin yung password na yun, no? Kasi para dito yun sa account na yan. Then, sign in. Then, next. And then, usually may makikita kayo dito na additional security option. Skip nyo lang yun. Kahit skip nyo muna. So, next lang natin. So, hintayin natin, no? So, ito na siya. So, this is now the exam proper. Para makapag-take na tayo ng exam. So, let's just wait. Medyo matagal din kasi siya mag-load, no? So, hintayin lang natin. Yan. Hopefully, mag-load na siya. So, depende sa internet natin, no? Yan. So, ito yung sinasabi ko na isang, yan, security. So, as of now, kahit skip lang muna natin to, okay lang naman kasi pwede naman natin siyang i-reset pag nakalimutan yung account, no? So, skip lang natin siya. And then, stay signed in. So, ino-no ko na lang to, no? Para pwede pang mag-exam dito yung ibang bata. So, no ko lang siya. Yan. Para kapag nag-exit ako, makapag-exam siya. So, eto, makikita na natin dito. So, ito siya, no? So, right now, pag ito yung nakita natin sa view, yung blue na arrow lang, tap natin. Yan. So, ito ay kay J. Dremar, no? So, yan. So, enrolled siya dito sa grade 7. So, para makita natin yan, punta tayo dito sa, ito yung 3 bars, tap natin. Yan. And then, yung bahay, tap natin yung bahay. So, yun yung site home, no? And then, punta tayo dito sa Cluster 3. Cluster 3 kasi ang Santiago, no? So, yan. And then, hanapin lang natin yung grade 7. So, grade 7, eto siya. So, since enrolled siya sa grade 7, access ko siya. Pag ikaw ay enrolled sa grade 8, access lang natin, no? So, right now, grade 7 muna. So, since siya ay grade 7. So, yan. So, hindi niya pa ito nasasagot, no? So, ang uunahin natin, examinees descriptive questionnaire. So, pag inopen natin yan, you only have one attempt. So, I think nasa 50 questions ito. And then, after nun, submit and finish nyo lang. And then, sa pinakababa nito, sa pinakababa nito, may makikita kayo dito. Nakalagay doon is yung next subject, which is English yan. Kulay blue yon, kulay blue sa baba. So, kapag natapos nyo tong descriptive questionnaire. So, hindi ko na i-attempt to kasi siya ang kailangan sumagot dito, no? So, para, ma-experience na rin yung pagsagot. Basta, take note, pag clinic natin attempt now, nasa dulo doon, so after parang 52 questions yata to, after the 52nd question, may nakalagay doon, submit, sabi. And then, another notification na submit all and finish. So, ganun lang siya. And then, next na yung next subject. So, puntahan ko lang yung next subject, no? So, lalabas sa pinakababa naman, etong next subject, magiging available na siya. Yan, bumalik lang ako, Etong grade 7 English yan. Doon sa baba to, makikita nyo to, nakalagay ito doon, kulay blue ito. So, tandaan nyo kulay blue siya, and then tap nyo lang, pupunta na kayo sa next part ng exam. Yun siya. So, paano naman mag-exit? So, para mag-exit dito, tap lang natin yung, yung arrow na yun, yung nasa taas, ayan. And then, yung exit kiosk natin is malaking E, yan. X na maliit, I, N, T. So, ganun lang. So, please take your exam now bago pa ito mag-close. And kapag hindi natin alam ang ating mga subjects or I mean username and password, so pwede kayong lumapit sa akin, no? So, exit ko lang. Yan. Nag-expire yung exit natin. So, exit ko na. So, click na natin exit. And yan, naka-exit na ang ating exam. So, ganun lang siya, no? Kung paano mag-install, paano i-open yung exam, at kung paano ito i-take. So, hopefully, you can take your exam now. So, thank you so much.